Nakatayo sa gilid ng kalsada, pulang-pulang mga mata dahil sa pag-iyak at nag-iisa si Camille ng mga oras na iyon. Mag-aalas 10 na ng gabi at naroon siya sa lugar ng walang katao-tao. Bagaman maraming kabahayan. Gusto sana niyang humingi ng tulong pero lowbat ang kanyang cellphone kaya hindi niya alam kung paano makakauwi. May pera naman siya pero dahil may kalaliman ng gabi kaya mangilan-ngilang na lang ang sasakyan na dumaraan na halos pabang mga private car pa. Habang nakatayo sa gilid ng kalsada at umaasa na baka may dumaang jeep o kahit taxi man lang, ay isang itim na pusa ang tumalon sa kanyang harapan. Ay! Tili niya. Sa gulat ni Camille napatalon siya dahilan para matapilok siya sa sariling paa at matumba. Napaupo si Camille sa kalsada at ramdam niyang kirot sa kanyang paa. Pinilit tumayo ni Camille, subalit dahil masakit ang buhong-buhong niya, dahil sa pagkatapilok ay mula siyang napauwi. Nayakap ni Camille ang sarili dahil sa lamig ng simoy ng hangin. At habang patagal ng patagal, padalang na rin ng mga sasakyang nagdaraan. Kagat-labing napatingin si Camille sa madilim na kalsada at kung ano-ano nang pumapasok sa kanyang isipan. Hanggang sa malakas na ilaw na nagmumula sa isang sasakyan ang patungo sa direksyon ni Camille. Pero dahil nasisilaw siya sa lakas ng liwanag kaya hindi niya maaninag ang sasakyan. Naisip ni Camille na parang katulad yun na nakakakilabot na eksena sa TV kaya kahit namamaga ng kanyang paa ay pinilit niyang tumayo. Iika-ika siyang naglalakad takbo pero dahil hindi niya kaya ang mabilis na pagkilos kaya naabutan siya ng sasakyang iyon. Huminto ang kotse sa kanyang harapan kaya nakilala niya yon at maya-maya ay bumaba ang bintana ng kotse at sumungaw ang seryoso at malamig na anyo ni Sergio. Walang sinabi ang lalaki sa kanya at sa halip ay nakatingin lang ito. Biglang umahon ng galit sa dibdib ni Camille ng mga sandaling yon. Pagkatapos siya nitong abandonahin sa gitna ng madilim na kalsada, naroon naman ito para panoorin siya. At para ano? Para pagtawanan? Bakit mayroong mga taong kasing sama nito sa mundo? Galit na ibinaling ni Camille ang paningin sa ibang direksyon. Pansamantalang nawala sa kanyang isipan ang masakit na paa na hindi niya mailapat ng maayos. Sasakay ka ba o hindi? Sa wakas ay tanong ni Sergio na baka sa tonong iritasyon at pagkainip. Lihim namang bumuntong hininga si Camille. Kung may pagpipilian lang siya, hindi siya sasakay doon. Pero dahil malalim ng gabi at wala nang masyadong sasakyan, ang nagdadaan kaya wala siyang choice. Iika-ika na naglakad si Camille papalapit sa kotse. At nalukot pang kanyang mukha at namutla na makaramdam ng matinding sakit nang mahirapan siyang pumasok. Iniingatan kasi niyang huwag itapak ang paang may pilay. Tahimik siyang naupo sa tabi ni Sergio at namaluktot, sinikap na wag madikit ang sarili kay Sergio. Dahil sa takot na baka isipin itong muli na isa siyang maruming babae. Nang mapansin naman ni Sergio ang ginawang iyon ni Camille ay mas lalong naging malamig ang kanyang anyo na tila ba tatalunin pa ang North Pole sa lamig. Tahimik at walang pag-uusap sa pagitan ni Camille at Sergio hanggang sa makarating ang mga ito sa Reynosa Residence. Matapos bumaba ng sasakyan ay nagtuloy-tuloy lang si Sergio sa pagpasok sa building na parang walang nakikita. Samantalang tahimik naman na nakasunod si Camille sa lalaki habang iika-ikang naglalakad hilang paa niyang namamaga. Muntik pa nga siyang masara ng elevator dahil na makasakay ang lalaki kaagad din itong isinara. Mabuti na lang ay mabilis niyang naiharang ang mga kamay. Nang makarating sa suite na una nang pumasok si Sergio sa kwarto nito at halos mabingi si Camille sa lakas ng pagkakabalibag nito ng pinto. Naiwan naman si Camille na nakatayo lang at nakatingin sa direksyon ng kwarto nito. Sa inis niya ay gusto na lang niyang matawa. Kung sa bagay, mas magandang ang galit sa kanya ito dahil alam niyang malapit na sila sa katapusan. Hindi na pinagtuunan pa ng pansin ni Camille ang lalaki. Nagtungo na lang siya sa sariling kwarto. Isinaksak ang cellphone niyang nag-shutdown saka nag-shower. Makalipas ng halos 20 minutos, lumabas si Camille ng banyo na hirap ng maglakad dahil sobrang maganang kanyang bukong-bukong. Dahan-dahan siyang naupo sa kama at habang nagpapatuyo ng buhok, ibinuksan niya ang cellphone na naka-charge. Napakaraming missed call at text messages ang natanggap niya mula kay Elias. Pawang nagtatanong kung nasan siya. Nag-reply naman siya sa text nito at sinabing umuwi kaagad siya dahil masama ang kanyang pakiramdam. Hindi niya kayang tumawag dahil natatakot siyang baka malaman nito
na nagsisinungaling lang siya. Okay, magpahinga ka na, reply ni Alias sa kanyang text messages at hindi na nagtanong pa ng iba. Dahil doon ay lalong nakaramdam ng pagkakonsensya si Camille dahil masyadong mataas ang expectation ng lalaki sa kanya. Pero heto siya, hinahayaan ng sarili na paglaruan ng ibang tao. Ipinasya ni Camille na mahiga na dahil pakaramdam niya ay pagod na pagod ang kanyang katawan, isip at puso. Ipinikit niyang mga mata para makatulog. Subalit napakalikot ng kanyang isipan. Paulit-ulit na umukukil-kil sa kanyang isipan ng sinabi ni Sergio kanina sa loob ng sasakyan. Simulat sa pool, laruan na talagang hayop lang ang turing nito sa kanya. Maruming babae ang tingin ni Sergio sa kanya dahil ang bunga kala nito ay marami na siyang nakatalik na lalaki. Kung alam lang na walang pusong lalaking ito, na ito lang ang una at huling pinagbigyan niya ng kanyang sarili. Pero bakit pa niya sasabihin yon? Para ano pa? Alam naman niyang hindi siya nito paniniwalaan. Ipinikit ni Camille ang kanyang mga mata at hinayaang tumulo ang kanyang mga luha. Sumisilip ang kanyang dibdib at nahihirapan siyang makahinga sa tuwing may isip niya ang lahat ng mga pinagdaanan niya sa buhay. Ipinanganak yata siyang kakambal ng kamalasan. Kaya marahil ay mamamatay din siyang kasama ang kamalasan. Hindi nakatulog ng maayos si Camille buong magdamag dahil binangungot siya sa kalagitnaan ng gabi. Sa isang parte ng bangungot ay tinawag siyang Querida sa publiko. Sa isang parte naman ay nakasuhan siya ni Ursula na inagawang kasintahan nito. Alinman siya mga yon ay kinilabutan si Camille. Kinabukasan nagising si Camille na masama ang pakiramdam at tila lutang. Nang sinubukan niyang tumayo para magpunta ng banyo, natuklasan niyang magangbaga ng kanyang bukong-bukong. Kaya hirap siyang maglakad. Imposible para sa kanyang pumasok ng trabaho. Kaya wala siyang choice kung hindi humingi kay Miss Diane ng sick leave. Sa kabutihang palad naman ay pinayagan siya ng mabait nilang directress sa kanyang request. Habang nasa kwarto, ipinasya ni Camille na ipagpatuloy ang mga draft na hindi pa niya natatapos. Tutal ay paan naman niya ang namamaga at hindi ang kanyang mga kamay. Meron din siyang mga drawings na tinanggap mula sa kanyang sideline. Pagkatapos ng mga nangyari kahapon at ang bangungot niya kagabi, mas determinado si Camille na matakasan ang kasalukuyang sitwasyon. Na kinasusuungan niya, kailangan niya magtrabaho para magkaroon ng maraming pera, para muling bilhin ang kanyang kalayaan at kinabukasan sa kamay ng lalaking walang puso. At pagkatapos noon ay magpapakalayo-layo na silang magkapatid at mamumuhay ng masaya. At the CEO's office, si Alex ang nag-impake ng mga gamit sa opisina ng kanyang boss. Maayos ng lagay ng debonair dahil sa pamamalakad ni Sergio Reynoso. Kaya naman ipinaubaya na ito ni Sergio sa bagong itinilaga niyang Chief Operating Officer o COO na si Mr. Rick Barker. Simula bukas, sa Reynoso Group of Companies na siya magtatrabaho upang i-familiarize ang kanyang sarili sa kumpanya na pagmamayari ng kanyang pamilya at para magprepara sa pagiging CEO niya. Matapos makapag-ayos ay kaagad na silang umalis sa kumpanya. Hindi na rin niya tinanggap ang farewell party na sosya ng mga board members. Hindi siya mahilig sa ganong bagay at saka wala siya sa mood para magsaya. Sakay ng itim luxury car ay tahimik na nakaupo si Alex sa passenger seat katabing driver. Samantalang kanyang boss naman ay nasa backseat at malamig pa sa yelong anyo. Habang nakaupo, napansin ni Alex ang pink na box na naglalaman ng pink diamond necklace na pinabili ng kanyang boss para kay Miss Asuncion. Nasa sulok yun na sahig, kaya dinampot niya ito at nagtaka siya nang makitang halos sira na ang box. Mr. Reynoso, the necklace you bought for Miss Asuncion, ani Alex sa kanyang boss. Sumama naman ang mukha ni Sergio nang makita ang box na yon. Throw it away, malamig niyang sabi sabay baling ng tingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Hindi naman nakapagsalita si Alex. Ang pink diamond necklace na yon ay nagkakahalaga ng 50 million pesos. Bakit naman niya itatapon? Of course, wala siyang balak na gawin yun at sa halip ay tinabi niya ito sa compartment ng sasakyan sa harap niya. Habang nasa biyahe, isang bagay ang naalala ni Alex sa sasabihin sa kanyang boss. Siya nga pala, Mr. Reynoso, nung nasa US tayo, tumawag si Miss Asuncion. Hinahanap niya kayo. Ngumisi si Sergio at napailing-iling ng marinig iyon. Hindi ba't ibinigay na niya ang number niya dito? Bakit sa sekretary pa niya ito tumatawag at hindi sa kanya? At ayon sa housekeeper sa hotel, nakita raw niyang maraming nilulutong pagkain si Miss Asuncion. Kaya tinanong niya sa tawag kung babalik kayo para kumain at kung may kailangan pa kayong ipagawa.
And after that, Miss Asuncion didn't order any more food. And according to the housekeeper, she ate leftovers for several days. Sandaling nanahimik si Sergio matapos marinig yon. Pero sinabi niya sa kanyang sarili na kaya lang ginawa yun ni Camille ay dahil may plano to. Hindi na siya maniniwala sa kahit nakatiting na kabaitan na ipinapakita nito sa kanya. Habang binabaybay ang daan patungo sa Reynoso's company ay wala sa sariling nagtanong si Sergio. Pumasok ba siya ngayon? Clueless na balik na tanong ni Alex. Walang idea kung sinong tinutukoy ng lalaki. Camille Asuncion. Nang lubusang naintindihan naman ni Alex ang tinatanong ng kanyang boss ay kaagad niyang kinuha ang MacBook na laging daladala sa trabaho. Just a moment, Mr. Reynoso. I'll check it. Aniya sa kabinuksan ng application kung saan nakalagay ang employee's records. Miss Asuncion is on sick leave. Maya-may sabi ni Alex. Sick leave? Kumunot ang noon ni Sergio nang maalalang maputlang mukha ng baba nang tamaan ito ng headlight ng kanyang kotse kagabi. Ipinikit niyang mga mata sa kasandaling nag-isip at matapos ng ilang minuto'y dumilat siya ng may madilim na anyo. Turn around and go back to the hotel. Utos niya sa kanyang driver. Hindi pwede, Mr. Reynoso. Your company is holding a welcome ceremony for you. Pagtutol naman ni Alex sa kanyang boss. Hindi maaring wala ito sa seremonya na yon. You will replace me as a representative. Ani Sergio na hindi kinakabakasan ng pag-alinlangan. Okay, Mr. Reynoso. Yun na lang ang tanging naisagot ni Alex dahil mukhang desidido ng kanyang boss na puntahan si Miss Asuncion. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na rin ni Sergio ang Reynoso residence. Nagmamadali siyang sumakay ng elevator at nang makarating sa suite ay mabilis siyang pumasok sa loob. Tahimik ang loob ng kabahayan nang maabutan niya, nagtungo siya sa kwarto ni Camille at takma na sanang kakatok na makarinig siya ng malakas na kalabog at para bang may kung anong nabasag. Malakas nang itinulak ang pinto upang buksan iyon at ganun na lang ang gulat niya nang makita niyang nakahandusay si Camille sa sahig at walang malay. Sa tabi nito ay nagkalat ang basag na lampshade na nakapatong sa bedside table. Dali-daling dinaluhan ni Sergio yung babae at kaagad na binuhat subalit ganun na lang pagkabigla niya nang malamang napakainit ng buong katawan nito. Camille, pagtawag niya sa pangalan nito pero wala siyang nakuhang sagot. Nang ilapag niya si Camille sa kama nito doon lang niya napansin ang namamaga nitong bukong-bukong. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Sergio. Kaagad niyang tinawagan ng kaninang family doctor. Hello doc, I need you now. Go to the Reynoso's residence. Okay, Mr. Reynoso. Makalipas lang ang 10 minuto ay kaagad nang dumating ang doktor na si Miss Benavista. Kaagad nitong sinukat ang body temperature ni Camille. It's 38.9 degrees. Mataas ang lagnat ni Miss Asuncion at namamagang kanyang ankle. Pero wag kang mag-alala, Mr. Reynoso. Binigyan ko na siya ng acetaminophen para bumaba ang kanyang lagnat at anti-inflammatory para mabawasan ang pamamaga. But I also recommend using physical cooling to bring down his fever faster. Habang nagsasalita ay kumuhang doktora ng maliit na palanggana na may tubig at akmang babasain ang tuwalya, napigilan to ni Sergio. Okay, ako nang gagawa, Doc. Ani Sergio sa inabot ang towel na hawak nito. Kapag hindi pa rin bumaba ang kanyang lagnat, maaari mo rin punasan ang buo niyang katawan ng basang towel dahil makakatulong din ito na bumaba ang lagnat niya. Paliwanag pa ni Doc Benavista. Okay, Doc. Thank you. Ani Sergio sa doktora at matapos ng ilan pang mga paliwanag ay nagpaalam na rin ng ginang. Inirolyo ni Sergio ang manggas ng suot niyang long sleeve na nagpapakita ng matipuno niyang mga braso sa kanilagyan ng basang tuwalya ang noo ni Camille. Muling sinukat ni Sergio ang body temperature ng dalaga at pumalo ito sa 39.2 degrees Celsius. Sa halip na bumaba ay mas lalo itong tumaas kaya naman nagpasya siyang punasan ng buong katawan nito ng basang towel. Ayon na rin sa utos ng doktor. Nagdilim ang gwapong mukha ni Sergio habang isa-isang tinatanggal ang botones ng suot na pantulog ni Camille. Makalipas ng ilang sandali, hubot-hubad na ito't pulang-pulang buong katawan na talaga namang nakakatukso. Kinukontrol ni Sergio ang sarili at kumalma. Dahil alam niyang walang lugar ang pagnanasa sa sitwasyong iyon. Maingat niyang kinakalkula ang bawat sandali habang pinupunasan niyang mukha at katawan ni Camille. At sa wakas matapos ang hindi mabilang na pag-uulit, pinababaring niya ang lagnat ng babae. Mula sa wardrobe ay kumuha sa Sergio ng nightgown at dahan-dahan niyang sinot yun kay Camille. Subalit aksidente niyang nahawakan ng sensitibong parte ng katawan nito. Tila naramdaman naman ni Camille ang ginawa niyang iyon. Kaya kahit natutulog ay kumunot ang noon nito at umungol. Kaagad na nabuhay ang pagnanasa ni Sergio sa katawan pero pinilit niyang kontrolin ito. Inangat niyang kamay at saka marahang pinisil ang pisngi ni Camille. You're still restless even when you have a fever.
Anas ni Seryo. Tatayo na sana si Seryo para muling kunin ng palanggana. Pero napahinto siya na makita niyang unconscious na napagpaling-paling si Camille ng ulo at bumulong sa umiiyak na tono. Nay, tama na. Maawa ka. Huwag mo ko saktan. Pagmamakaawa nito sabay tuloy ng luha. Si Camille ay nakakulong pa rin sa madilim na kahapon. Paulit-ulit siyang binabangungot na mga masasamang sinapit niya sa sariling ina. Iyakap-yakap niya ang sarili, namamaluktot at nanginginig ang buong katawan ng mga oras na yon. Itinaas ni Seryo ang makapal na comforter at dahan-dahang tumabi sa nahihimbing na babae. He hugged Camille from behind, her body as warm as an electric heater. Namaluktot si Camille at nagpaikot-ikot sa tabi ni Seryo na para bang sisiw na naghahanap ng init. Mas lalo nitong isiniksik ang sarili sa katawan ni Seryo at para bang inaabsorb ang init ng kanyang katawan. At hindi nagtagal ay naging steady ng paghinga nito. Senyales na mahimbing na itong natutulog. Dahan-dahang itinaas ni Seryo ang kanyang malaking kamay upang haplusin ang kanyang noo at tignan kung humupa ng kanyang lagnat. Mainit pa rin si Camille. Kahit paminsan-minsan ay pinupunasan niya ito ng basang tuwalya at nasa tamang oras para uminom ng gamot. Pagkaraan ng ilang sandali, inalis ni Seryo yung tingin sa babae at kalmadong ipinikit ang mga mata. Pabalik-balik ang lagnat ni Camille, tumataas at bumababa. Panay ang kilos nito sa kanyang tabi at hindi mapakali habang panay ang paghuni. Sa kalagitnaan ng gabi, muling inapoy ng lagnat si Camille kaya walang nagawa si Seryo kung hindi bumangon at muling punasan ito ng basang towel sa buong katawan at painumin ng gamot. Hanggang sa unti-unting bumaba ang lagnat ng babae at doon lang muling nakampante si Seryo. Dahil pakiramdam ni Seryo ay mainit ang kanyang pakiramdam dulot ng paulit-ulit na tuksong nararamdaman sa tuwing pinupunasan niyang hubad na katawan ng babae. Kaya naman ipinasya na muna niya mag-shower sandali. Gusto niyang alisin ang pagnanasa sa kanyang katawan lalo pat hindi yun ang tamang oras at pagkakataon. Makalipas ang halos 15 minutos, lumabas si Seryong nakabihis na ng puting t-shirt at black pajama. Dahan-dahan siyang muling nahiga sa tabi ni Camille at niyakap naman siya nito. Mas naging payapa rin ang itsura nito habang natutulog pero buong magdamag ay yakap-yakap siya ni Camille na para bang ayaw siyang pakawalan. Hinayaan naman ni Seryong babae sa ginagawa nito. Hindi siya pumalag at sa halip ay ginantihan din niya ito ng yakap pabalik hanggang sa sabay silang nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, mag-uumaga na ng magising si Camille. Para siyang lutang pero hindi naman siya nahihilo ng mga oras na yon. Pakiramdam din niya ay may mabigat na bagay ang nakadagan sa kanyang katawan kaya dinilat niyang mga mata, isang matipunong braso, ang nakita ni Camille na nakayakap sa kanyang bewang. Nabistahan din niya ang mga isang parte ng taong yun na tila na buhay ng mga sandaling yon. Sa isang iglap na mulang mukha ni Camille, nananaginip ba siya? Kung hindi ay bakit katabi niya si Seryo ng mga sandaling yun sa kamat na kayakap pa sa kanya? Ang pagpipigil na nararamdaman ni Camille sa kanyang bewang ay tuluyan nagpagising sa kanya. Dahan-dahan siyang umurong papalayo sa lalaki, subalit nagdilat na ito ng mga mata at malalim ang pagkakatitik sa kanya. Sa halip na pakawalan si Camille na gustong lumayo sa kanya, ay mas lalo niya itong hinila papalapit sa kanya. Awake? Tanong ni Seryo sa namamaos at tinatamad na tinig. Ibinuka ni Camille ang bibig subalit hindi pa rin niya maintindihan kung anong nangyayari. Pinagmasdan ni Seryo ang mamulang-mulang pisngi ng babae saka inilapit ang sarili at masuyo itong hinalikan sa noo. Your fever is gone. Ani Seryo matapos maramdaman sa noo nito na normal ang temperature ng babae. Natigilan naman si Camille na nakatingin lang kay Seryo at hindi makapaniwala sa biglang pagiging malapit nito sa kanya. Ano ang nakain ng lalaki? Bakit biglang bumait ito sa kanya? Nang makitang hindi pa rin nagsasalita si Camille at nakatanga lang ay marahang pinisil ni Seryo ang pisngi nito at pabirong nagsalita. Para kang tanga nung una pa lang kitang nakita kaya wag mo na lang lalong gawing tanga ang sarili mo. Ikaw ang mas tanga. Sa wakas ay sagot ni Camille na nakasimangot. Pinagmasdan ni Seryo ang babae sa kakalmadong nagsalita. Mukhang hindi ka tanga pero wala kang konsensya. Sandaling nahinto si Camille dahil meron siyang naalala kahapon bago siya nawala ng malay. May lagnat ako? Tanong niya. Well, kung hindi dahil sa akin baka namatay ka na sa sobrang init ng katawan mo. Exaggerated na tugon naman ni Seryo. Now, you owe me your life. Nakangising dagdag pa niya. Mamamatay ba ako kagad dahil sa lagnat? Pamimiloso po ni Camille sa kaharap. Hindi naman, sagot naman ni Seryo saka mas nilapit ang kanyang balakang kay Camille. But you almost killed me. Pilyo pang dagdag niya na obvious naman para kay Camille kung ano ang tinutukoy nito. Ikaw. Sa labis na kahihiyan na hindi na alam pa ni Camille ang sasabihin. Umatras siya para ikubli ang kanyang sarili kay Seryo.
dahil naginit ang kanyang pisngi pero mabilis naman siyang hinapit ni Seryo sa kanyang bewang. Bakit ka ba nagtatago? Wala akong konsensya, ani Seryo na nakataas ang makakapal at magagandang kilay. Inalagaan kita buong magdamag matapos ito lang ang igaganti mo? Nakagat naman ni Camille ang sariling labit, hindi napigilang sabihin ang laman ng isip. Natatakot lang akong sabihin mo na inaakit kita. Nauutal na tugon niya para namang bumirang na bumalik lahat kay Seryo yung mga sinabi niya kay Camille noong isang gabi. Sumama naman ang gwapong mukha ni Seryo sa narinig. It's your fault, you made me pissed. If not, why would I say that? Paano naman kita ginalit? Nakasimangot at inosenteng tanong ni Camille. Wala talaga siyang idea kung bakit nagalit ito sa kanya. Nakipag-date ka sa ibang lalaki habang wala ako. Don't you want to piss me off? Malaki ang utang na loob ko kay Kuya Elias, maliban na ilibre ko siya ng pagkain kahit na minsan. Tura ni Camila kinalmang sarili na magalit. Hindi ka ba lumalabas kasamang ibang babae? Hindi ba't nakipag-dinner ka rin naman kay Miss Marta noon? That's different, pagtanggi ni Seryo. Kilala ko kung sino kasama kong lumabas. Unlike ikaw na tinulungan mo pang magbiglang ng pera pagkatapos kang ibenta. You're so naive. Makahulog ang aniya pa. Lihim na napabuntong hininga si Camille. Okay, sige. Inaatake na naman siya nito ng personal. Sumimangot siya at hindi nagsalita. Alam ni Seryo na nagiging matigas na naman ang ulo ng babae. Tinatrato mo siya bilang isang kuya. Siya din bang trato sa'yo bilang isang nakababatang kapatid ng babae? Siyempre naman, yun ang sabi niya sa akin. Tugon ni Camille sabay irap sa lalaki. Huwag ka kasing basta manghusga ng kapwa mo. Nang marinig ang depensa nito ay tumiimbagang siya. The way he look at you is not like a brother. Masyado kang tanga. Walang muwang at bulag para makitang pagkakaiba ng mabuting tao sa masamang tao. Tila nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Seryo na sabihin yon. Kung hindi niya ito tuturuan ng leksyon, baka isang araw ay maibenta na lang ito nang walang kaalam-alam. By then, it will be too late para umiyak siya.